Okay, good morning mga kasabong. Welcome po sa aking YouTube channel. Ngayong araw po, papakita ko po sa inyo yung aking yellow-legged hatch na baby stag. Ayan mga kasabong yung aking yellow-legged hatch na baby stag. Ito po ay sarili ko na pong gawa ito. Meron po kasi kung pure na Gilmore hatch at saka isang Boston Downhead. Yung napanood ko po kasi sa YouTube, nabasa ko rin sa mga magazine nung araw, ang pinanggalingan ng yellow-legged hatch ay hatch na nakakross sa mga roundheads. So itong isa na to, ang tatay nito is Gilmore. Ang nanay naman ay isang Boston Roundhead. Siya ay straight comb, yellow legs. Maganda yung katawan niya. Ayan mga kasabong, tayo naman maliliit na breeder, kaya naman nating gumawa din ng sarili nating linyada, no? Bloodline. Hindi naman natin kailangan ng malaking farm para makagawa tayo ng sarili nating linyada, sarili nating mga pangalan sa larangan ng pagmamanok. Hopefully itong napalabas ko na to, sana maging maayos. Titingnan natin yan, hindi pa naman natin masasabi kung okay ba siya, kung nag-nick ba siya o hindi, pero malalaman natin yan pag nasubukan na natin sa ruweda. Mga kasabo, ito naman yung ating T-port Gilmore hatch. Meron siyang 1/4 na high action. 5 months old na to. Candidate din para gawing brood stag. Sa darating na breeding season, malapit. Ito, actually, dapat simula na. Kaya lang late na tayo. Wala tayong nakuhang panlahi. Meron ako dun sa kabila, yung white hackle ko na baseline. Ito, susubukan natin to next year. Siguro naman magiging maganda labas nito. Ito naman mga kasabong yung ating possum sweater. Ang nanay nito is authentic na red game farm hen. Nabili ko po yung red game farm hen na yun. Tapos ang tatay naman nito is Gilmore hatch. So kita niyo yung itsura niya. Hindi naman siya ganun kalakihan, katangkaran, pero maganda yung katawan niya. 5 months old din, candidate din para sa ating breeding season. Ayan mga kasabong, yan yung gagamitin nating mga materyales sa darating na itong breeding season na. Mamaya naman papakita ko naman sa inyo yung mga gagamitin ko mga hen. Hindi na nalalayo sa kanila yung bloodline, kasi ang bloodline ko lang dito is meron akong white hackle na talagang baseline ko, tapos may Gilmore at saka yung may sweaters. Meron din akong white kelso, yun talagang paborito ko yung white kelso. Na-cross ko na ito sa white hackle. Ang ganda ng resulta kasi nagpapanalo naman. So wait nyo lang mga kasabong ha, may papakita ko po sa inyo yung mga inahin. So ngayon, magandang umaga po sa inyo lahat, and advance Happy New Year. Okay mga kasabang, nandito po tayo sa aking munting backyard. Papakita ko po sa inyo yung mga baby pullets ko na gagamitin next year para sa breeding natin. Ayan mga kasabang, ang ating baby pullet. Gilmore's over white hackle. Ganyan mga kasabong. Ayan. Ito naman mga kasabong ang ating white kelso.
Ayan yung pinakananay nila ng mga white Kelso ko na winning line talaga. Baka next episode may upload natin yung mga anak nito. Ayan o, white Kelso po siya. 2 years old na po ito. Magagamit na to next year by January. Pwede na to. Natatapos lang na maglugon. Ayan, maganda katawan yan. Maganda sukat. Yan ang aking white Kelso. Ito mga kasabong yung sample ng anak niya. Mahihain. White Kelso. Ito naman, nakakross naman to sa white Hackle. Kita niyo yung taas. Ang ganda ng labas talaga ng actually yung white Hackle maliliit lang mga kasabong eh. Maliliit ang sukat, pero once na ma-cross nyo siya sa magandang linyada like Boston's, Kelso, sweaters, ang gaganda yung itsura, gaganda yung sukat niya. Ayan mga kasabong. Ito naman mga kasabong aking brood stag na white Hackle, Kearney white Hackle. Ayan mga kasabong. Hindi siya ganun kataas, pero accurate lahat ng galawan niya, palo. Magaling talaga kasi may mga kapatid na nailaban ko na mga bata pa. Nagpanalo naman talaga. Ayan mga kasabong. Kita nyo. Hindi siya ganun kataas. Napaka-typical lang yan na red. Ayan. Pero gustong gusto ko siya talaga kasi pag na-cross mo na kahit anong line, lalo na sa Boston and Hatches, napakaganda na nilalabas. Ito yung ating sweater hen. Ito yung isang possum. Actually may golden boy din to kasi yung tatay nito is golden boy sweater. Tapos may possum. Yan yung galing sa Red Game Farm na nakuha natin. Nabili natin yan bata pa. So ngayon napalahi na natin. May mga palabas na tayo. Hopefully maparami natin para makagawa tayo. Makapag-produce tayo ng magagandang sweaters. Ito naman yung aking white Hackle hen. 2.5 years old. Ito po ang aking base bloodline dahil ito ay talagang nagbibigay ng magagandang anak. Actually, ang history po nito kung ba't ako nagkaroon nito dahil sa klasiko si Jobal Tabora. Meron siyang pinahiram sa akin na pure na white Hackle. Actually, hindi naman pure. Wala naman daw kasing pure talaga. Pero siguro masasabi natin na 3/4 is white Hackle talaga. Tapos meron lang konting nahalo. Pero magaganda talaga nilalabas. Ito is a white Hackle hen. Kasi yung nani nito is John Bishop Kelso. Ang tatay niya is white Hackle. Pero di ba ang anak na babae is makukuha ang dugo sa tatay. So basically ito ay isang white Hackle. Ayan mga kasama. Okay mga kasabong, so yan muna ngayong araw na to. At least napakita ko sa inyo yung mga bloodline natin. And hopefully, susunod na araw makapag upload ulit tayo. Mga konting kaalaman din sa pagmamanok. At saka hindi lang po ang pagmamanok ang aking iba-vlog. Yung mangyayari sa akin sa araw-araw, makikita nyo po. Malalaman nyo po yan. It's a surprise. Ayan, mga kasabong, mabuhay and Happy New Year.